Malamig ang hangin sa Central Hong Kong tuwing linggo. Pero para kay Elena, hindi ang lamig ng hangin ang nagpapatindig ng kanyang balahibo, kundi ang bigat ng brilyanteng kwentas na nakatago sa ilalim ng kanyang bra. 5 taon. 5 taon na siyang DH, domestic helper sa pamilyang Cheng. Mababait sila sa totoo lang. Hindi siya ginugutom, may sarili siyang kwarto, at hindi siya sinisigawan. Pero sa bawat video call niya sa kanyang asawang si Rogelio na nasa Pilipinas, parang nauubos ang kanyang pasensya at pag-asa. "Len, kailangan na nating tapusin ng bubong. Tumutulo na naman," sabi ni Rogelio sa messenger habang ipinapakita ang kanilang bahay sa Cavite na halos 1 dekada ng under construction. "Tsaka yung motor, nahatak na. Wala na akong pang-tricycle." Si Rogelio, ang lalaking pinakasalan niya sa pag-aakalang magiging katuwang niya sa buhay. Pero sa loob ng 5 taon, naging palamunin lang ito na umaasa sa bawat padala. Ang amo ni Elena na si Mrs. Chang ay isang socialite. Mahilig ito sa alahas. Isang araw, naiwan ni Mrs. Chang ang vault na nakabukas habang nagmamadaling umalis para sa isang charity gala. Nakita ni Elena ang kislap, isang kwintas na gawa sa purong ginto na may palawit na diamante. 1 piraso lang, hindi nila mapapansin. Sapat na ito para matapos ang bahay at makapagnegosyo si Rogelio. "Makakauwi na ako," bulong ni Elena sa sarili. Ginawa niya ang krimen sa loob lang 3 segundo. Dinampot, itinago, at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit hindi tanga ang mga Cheng. May mga CCTV na nakatago sa loob ng kwarto na hindi alam ni Elena. Kinabukasan, pagka-uwi ni Mrs. Chang, hindi pulis ang sumalubong kay Elena, kundi ang malamig na tingin ng kanyang amo. "Elena, I trusted you," sabi ni Mrs. Chang habang ipinapakita ang video sa iPad. Lumuhod si Elena. Umiyak siya parang bata. Nagmakaawa na huwag siyang ipakulong. Naawa si Mrs. Chang marahil dahil sa tagal ng serbisyo ni Elena. "I won't call the police, but you leave tomorrow. Never come back to Hong Kong. Immediate deportation." Walang kaso, walang kulong, pero may mantsa. Pinauwi si Elena parang basahan. Wala siyang naipon dahil lahat na ipadala na kay Rogelio. Ang taning dala niya ay ang kanyang mga gamit at ang kahihiyan. Paglapag sa NAIA Airport, mabigat ang pakiramdam ni Elena. Hindi ito ang uwi na pinangarap niya. Walang pasalubong, walang malalaking kahon ng tsokolate. Sinalubong siya ni Rogelio sa terminal. Hindi ngiti ang bungad nito kundi pagkunot ng noo. "Asan ang mga bagahe? Bakit pang aga mo? Di ba sa Pasko pa ang uwi mo?" Sunod-sunod na tanong ni Rogelio habang isinasakay ang kakarampot na gamit ni Elena sa isang nirentahang van. Habang bumabiyahe pa uwi sa Cavite, tahimik si Elena. Nakarating sila sa bahay na semento pa rin ang dingding, walang pintura. Ang bubong na sinasabi ni Rogelio na tumutulo ay maayos naman pala. Nasaan ang pera? Nang gabing iyon, sa gitna ng hapagkainan na may ulam na sardinas, inamin ni Elena ang lahat. "Pinadeport ako, Rogelio. Nagnakaw ako. Nahuli ako." Natigilan si Rogelio. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang binitawan. "Nagnakaw ka? Nasaan? Nasaan ang ninakaw mo?" Tanong nito, may kislap ng kasakiman sa mata. "Isinauli ko. Nahuli nga ako sa CCTV. Buti hindi ako kinasuhan. Pinauwi lang ako." Tumayo si Rogelio. Ang kaninang pagkabigla ay pinalitan ng galit. Hindi galit dahil sa krimen, kundi galit dahil sa nawalang oportunidad. "Tanga ka ba? Nagnakaw ka na rin lang? Nagpahuli ka pa? At ngayon ano? Umuwi kang walang dala? Paano na tayo? Ang dami kong utang, Elena. Ang dami kong ipinangako sa mga kumpare ko na babayaran ko pag uwi mo."
Doon naintindihan ni Elena. Ang utang, ang sugal, ang alak. Kaya pala walang natatapos sa bahay. Kaya pala laging kulang ang padala. Ako pa ang tanga? Sigaw ni Elena. Bumugso na ang 5 taong pagtitiis. 5 taon akong nagkudkod ng inodoro doon. Ikaw? Anong ginawa mo dito? Nagsugal? Ng babae? Kaya ako natuksong magnakaw ay dahil sa kakahingi mo ng pera. Tapos ngayon, galit ka kasi wala akong uwi. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Elena. Napahawak siya sa pisngi. Tumingin siya kay Rogelio at nakita niya ang isang estranghero. Wala na ang lalaking minahal niya. Walang kwenta, bulong ni Rogelio. Wala ka ng silbi. Madaling araw, tahimik ang buong barangay. Tulog na si Elena sa sofa dahil ayaw niyang tabihan ang asawa. Si Rogelio ay nasa kusina, umiinom ng gin bulag, nilulunod ang galit sa alak. Sa isip ni Rogelio, tapos na ang buhay niya. Wala nang cash cow na magpapadala mula Hong Kong. Kahihiyan ang dala ni Elena. Paano niya sasabihin sa mga kapitbahay na ang asawa niya ay isang magnanakaw na deporti? Masisira ang imahe niya. Pumasok ang demonyo sa isip ni Rogelio. Kumuha siya ng isang martilyo mula sa toolbox sa ilalim ng lababo. Ang parehong martilyo na dapat sana ay ginamit niya sa pag-aayos ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa sofa kung saan natutulog si Elena. Tinitigan niya ito. Payat na si Elena. Halata ang hirap sa mga kamay. Pero walang awa sa puso ni Rogelio. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng pumutol sa kanyang maliligayang araw. Sa isang malakas na hampas, tumama ang martilyo sa ulo ni Elena. Hindi na ito nakasigaw. Umalog lang ang katawan nito. Isa pa. At isa pa. Hanggang sa tumigil ang paghinga ng babaeng nag-alay ng 5 taon para sa wala. Nang matauhan si Rogelio, nakita niya ang dugo sa sofa. Nanginginig siya. Pero mabilis kumilos ang takot. Binalot niya ang katawan ni Elena sa isang lumang banig at isinilid sa malaking balikbayan box na nakatambak sa bodega. Ang box na dapat sana ay punong-puno ng pasalubong. Ngayon, bangkay ng asawa niya ang laman nito. Nagmaneho siya gamit ang nirentahang van na hindi pa niya naisasauli. Dinala niya ang kahon sa isang masukal na lugar sa Tagaytay, sa may bangin. Doon niya itinapon ang huling balikbayan box ni Elena. Umuwi siya at nilinis ang sofa. Sinunog ang punda. Nag-imbento siya ng kwento. Kinabukasan, nagpunta siya sa pulisya. Umiiyak. "Sir, ang asawa ko po. Pagkagising ko wala na. May iniwang sulat." Sabi niya, hiyang-hiya daw siya sa ginawa niya sa Hong Kong, kaya aalis na lang daw siya at hindi na magpapakita. Magaling umarte si Rogelio. Naniwala ang mga kapitbahay. Oo nga naman, sagi nila. Nakakahiya naman talagang madeporti dahil sa pagnanakaw. Lumipas ang 1 linggo. Akala ni Rogelio ay lusot na siya. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang konsyensya ng teknolohiya. Ang van na nirentahan niya ay may GPS tracker. At ang may-ari ng van ay nagtaka kung bakit 10 oras ng gabi ay nasa gilid ng bangin sa Tagaytay ang sasakyan. Nang mapanood ng may-ari ng van sa balita ang tungkol sa nawawalang OFW, naghinala ito. Pumunta sila sa pulisya at ibinigay ang GPS log. Pinuntahan ng mga pulis ang coordinates. Sa ilalim ng bangin, naamoy nila ang masangsang na amoy. Na-recover ang balikbayan box at sa loob ang naaagnas na bangkay ni Elena. Dinampot si Rogelio sa gitna ng inuman. Hindi na siya nakapalag nang ipakita sa kanya ang ebidensya ng GPS at ang traces ng dugo na nakita ng forensic team sa siwang ng kanilang sahig kahit anong kuskus pa niyang tanggalin. Sa presinto, tinanong siya ng investigador. "Bakit mo ginawa? Asawa mo yun. Nagpakahirap sa ibang bansa." Tumingin lang si Rogelio ng blanco. "Kasi sir, wala siyang inuwing pera. Ang akala ko, pag uwi niya, giginhawa na kami. Yun pala, pabigat pa."
isang malupit na katotohanan. Si Elena ay pinatay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kasakiman. Sa huli, ang huling uwi ni Elena ay hindi sa bahay na pinangarap niya, kundi sa isang malamig na sementeryo. At ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay nabubulok na ngayon sa kulungan, habang ang bahay na hindi natatapos-tapos ay unti-unti nang nilalamon ng anay at panahon. Naway magsilbing aral ang kwentong ito sa ating mga masisipag na OFW. Pahalagahan natin ang tiwala ng ating mga amo at manatiling tapat sa serbisyo. Huwag tayong magpapadala sa anumang tukso na maaaring sumira sa ating kinabukasan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga ganitong kwento. Maraming salamat po.